Nomenclature of chemical compound. So it is simply a fancy way of saying how to name chemical compounds. So nomenclature, it is a system of rules that chemists use to give a specific and unique name to every chemical substance so that everyone knows exactly what compound they are talking. Meaning, pagpapangalan sa ating mga chemical compounds. Ano? At hindi yun basta pinapangalanan. Meron niyang rules ng pagpapangalan sa kanya. Kung ano yung nakikita niyo sa periodic table, yun ang pangalan ng kanyang element. Pero kapag siya ay ating ginamit na sa chemical compounds, ang iba sa kanila ay nag-iiba. At yun ang aalamin natin dito sa topic na ito. Naming compounds is an important part of chemistry. Most compounds fall into one of three categories: ionic compounds, molecular compounds, or acids. Again, there are three ways in naming a compound based on their classifications, which are naming ionic, binary molecular, and acid. Identifying ionic compounds. Yan. Again, na-discuss naman na natin kung ano ang ionic compounds. At sabi ko nga dati, sila ay mga metal to non-metals. Si metals, siya yung merong nag-give ng electron, at nagiging positively charged ions. Si non-metals naman, siya yung nag-accept, no, nag-gain ng electrons, kaya siya yung nagiging negatively charged. And again, naturuan ko naman kayo kung paano mag-identify ng metal using your periodic table and non-metal also. At sabi nga dito, sila ay mga walang charge. Never have a charge. Okay? And there are three steps involving in naming ionic compound. Ang una dyan is pag-name daw ng cation, pangalawa ay anion, at saka mo ngayon papangalanan yung entire compound. Okay, sa una muna, naming cations. So, ang unang rule sa pag-name ng cations, ang sabi dyan ay from metal atoms have the same name. Same name lang. So, meron, sabi ko nga kanina, meron namang element na nasa periodic table na kapag ginamit mo siya sa chemical compound ay parehas na. Katulad niya. Sodium, which is Na. Sodium pa rin ang pangalan niya kapag siya ginamit mo sa pag-naming ng compound. Al, aluminum yung nakita siya sa periodic table, aluminum rin ang pangalan niya kapag siya ginamit mo sa naming ng compound. At marami pa rin namang ibang element. Kung ano ang pangalan sa periodic table as an element, yun din ang gagamitin mo as name niya kapag siya ay nasa compound. Okay. Ang pangalawang rules ay paano naman yung mga metal na merong different charges? No? Or yung mga nasa central transition metals. Specify the charge. So, yun. Ang sabi dito, i-specify mo ngayon yung charge mo na ginamit with Roman numerals in parentheses. So, ang example dito is si iron. Ay di katulad niyan, yan ay iron na ang nakalagay dyan, Fe+. Ibig sabihin, ang ginamit lang sa kanya ay charge niya na sa positive 1. Dito naman ay positive 2 na charge at si iron 3 ay positive 3. So, kakalimutan ito. Okay? Itong Roman numerals. So, sino-sino pa ang mga nasa central transition metals? So, by the way, class, pag sinabing central transition metal, hindi sila yung specific element. Ang transition metal kasi is a role. Role that many different transition metals can play. It refers to a metal atom that is at the center of a complex ion bonded to surrounding atoms or molecules. So, ano ba ang mga example pa natin yan? Ito. So, we have
Um, Copper, makikita nyo dyan ay copper na may symbol na Cu. No. We have cobalt, may symbol na Co. Nickel, may symbol na Ni. Silver din, silver and gold po. Yan ay example din ng mga transition metals. That's si gold, the Au. Okay? Ngayon, number 3 naman, cations formed from non-metal ions have names ending in ion. So, nakalagay din naman dito class na sila naman ay mga not common. Ano? So, sino-sino ba yan? Yan ay si ammonium or NH4 at si hydronium or H3O. So, yung nabanggit na dalawang yan, sila ay rare occurrence in the fundamental nature of nonmetals. So, sila yung mga generally nonmetals, highly electronegative, meaning they have strong attraction for electrons. Kasi nga, mataas yung electronegative nila, so, malakas ang kanilang attraction for electrons. And because of this, they tend to gain electrons to fill their outer electron shell, which forms negatively charged ions called anions. Kabaliktaran ng metals typically lose electrons to form positively charged ions called cations. So, anong nangyayari kay hydronium at kay ammonium, unlike most cations, which are single atoms that have lost an electron, non-metal cations are almost always polyatomic ions. Okay natin dyan. Polyatomic. Yan. Polyatomic ions. They are formed by a non-metal atom by simply losing an electron. Instead, they are formed when a neutral molecule with a lone pair of electrons, a non-bonding pair, accept proton, which is yung hydrogen. That's the example. Proton, hydrogen, na may positively charged. So, ang tinatawag naman yun na protonation. So, paano po ba nangyayari yun? Oh, so, let's say, example, uh, ano kalagay dyan is H3O, ito natin dito, H3O. Okay, so H3O ay positive charge, okay? So, di ba tayo ay merong H2O, which is yung water na yan. Di ba ang bonding yan ay ganyan? Okay? Si oxygen ay may anim. Valence electron, tig-isa naman sila ng hydrogen. Ngayon, again, yan ay neutral. Walang charge yan, H2O. Pero, pag yan ay nakakita ng isang hydrogen ion na positively charged, na itong ay galing sa acid, let's say, bawal sa HCl, basta galing sa acid, yan ay magkakaroon ng attractions dyan. So, imagine niyo kung yan ay mapaband dyan. So, magkakaroon ngayon tayo ng excess na electrons. Na yung electrons na yon ay siyang magiging ngayon na tawag dito, magkakaroon tayo ng uh, tawag dito, the overall charge of the molecule becomes positive 1 because it has gained 1 proton with a positive 1 charge na. So, kakaroon ngayon ng excess. Dahil dito, umilit siyang
Pumilit siya, umatrak siya dito, kaya nagkaroon ngayon ng isang excess na charge na proton. Yung dalawang electron ginamit sa bonding, pero yung isang positive na charge na ion ang naging excess. Okay? Next. Monoatomic anions. Those formed from a single atoms have been formed by replacing the end of an element with I. So, ito naman ay madali lang intindihin na no. Kasi, ito, usually mga element na halimbawa fluorine, iodine, chlorine, edi nagkaroon lang ng I. Ano, naging fluoride ion, iodide ion, bromide ion, ano. At si oxygen naman, oxide daw. Pasok siya dun sa with IDE. Okay? At sabi pa, meron pang mga few simple polyatomic anions na kailangan ding i. So, hindi lang si fluorine, si oxygen, chlorine, si bromine, pati meron ding mga mangilan na polyatomic anion. Most polyatomic ions contain oxygen and have names ending in H or I. They are known as oxyanions. Dahil siya ay containing oxygen, siya ay oxyanions. Okay? The ending H is used for most common oxyanion form. The ending I is used for an oxyanion that has the same charge but less than one oxygen atom. So, ano ka ba ang ibig sabihin noon? Okay, ang sabi dyan, 8. Katulad nito, ito ay SO4, ano, SO4. Ayun sabihin, apat ang kanyang oxygen, apat, yan. So, siya ay sulfate. Ngayon, nabawasan na, same ang charge. Ano, -2, -2. Same ang charge. Pero nabawasan daw ng isang oxygen, kaya siya ay naging sulfite na ang pagmingin sa kanya. At least kung mapapansin niyo itong mga charge na ito, so paano po ba iyan nakukuha? So ganyan ay nakukuha sa pagbabanding. Okay. Gawa tayo ng example, ano, kung paano. Unahin natin yung example sulfate. Si sulfate. Wait lang.